Kung nakikinig ka ngayon, gusto kong magsalita ng direkta sa iyo. Maaaring nakakaranas ka ng matagalang pananakit sa iyong mga tuhod, likod, kasukasuan. Maaaring nahihirapan ka sa pamamaga o kaya nagtatagal na bara sa dibdib na ayaw maalis. O kaya, tulad ng marami sa atin, sawa ka na sa pag-abot ng isa pang bote ng gamot at nagtatanong kung may mas banayad at natural na paraan para guminhawa ang pakiramdam. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang simpleng bagay. Ito ay isang lunas na ginagamit na ng maraming henerasyon. Gawa ito sa 2 sangkap na malamang na mayroon ka na sa iyong kusina, castor oil at bawang. Hindi ito isang magic na lunas na gagaling kaagad, ngunit ang masasabi ko sa iyo mula sa aking sariling karanasan at sa karanasan ng iba ay gumagana ito. Kung bibigyan mo ito ng 7 araw, maaaring mabago nito ang pakiramdam ng iyong katawan, marahil pati na rin ang iyong pananaw sa pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa pagpapagaan ng pananakit. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa paggising na may mas kaunting paninigas, paghinga ng mas maluwag, pagkilos ng mas malaya, at higit sa lahat, pag-asa muli ng kaginhawaan at kontrol. Kaya, kung nakaantig ito sa iyo, manatili ka sa akin sa mga susunod na minuto. Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang timplang ito, kung saan ito makakatulong, at kung bakit maaaring ito ang pinakatagong sikreto sa natural na pagpapagaling. Magsimula tayo sa isa, ang kapangyarihan ng castor oil. Kung hindi mo pa ito nagamit, maaaring mukha lang itong isang makapal at gintong likido sa isang bote. Pero huwag kang magpaloko sa kanyang simpleng anyo. Ang castor oil ay isa sa mga pinakamabisang natural na sangkap para sa pagpapagaling na alam natin. At ang nagpapaganda rito ay ito, mas malalim itong tumatagos kaysa sa anumang ibang oil. Kapag ipinahid mo ang castor oil sa balat, hindi lang ito nakapatong doon. Sumisipsip ito, pumapasok sa mas malalim na mga patong ng iyong tissue, kung saan nakatira ang pananakit at pamamaga. At kapag naroon na ito, nagsisimula itong lumambot, maghiwa-hiwalay, at tumulong sa iyong katawan na ilabas ang hindi na nito kailangan. Ginamit na ng mga tao ang castor oil sa loob ng daan-daang taon para gamutin ang pamamaga, pananakit, pagtitibi, mga problema sa balat, at maging ang scar tissue. Pero gusto kong malaman mo ito, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ng castor oil. Ito ay tungkol din sa kung ano ang nararamdaman mo kapag nagsimula na itong gumana. Ang mabagal na init, ang banayad na pagluwag. Halos parang sinasabi ng iyong katawan, salamat, kailangan ko yan. Ginamit ko na ito sa aking mga pulso, sa aking mga tuhod, sa aking likod, at sa bawat pagkakataon, sa kaunting pasensya at pagtitiyaga, nakaramdam ako ng ginhawa. Hindi lang sa sandaling iyon, kundi sa paglipas ng panahon, mas kaunting pangangalay, mas kaunting tensyon, mas mahimbing na pagtulog. At ang pinakamaganda, ligtas ito, natural at madaling gamitin. Walang side effect, walang reseta. Isang bagay lang na kinikilala at tinatanggap ng iyong katawan. Pero tulad ng sinabi ko sa simula, ang castor oil ay nagiging mas mabisa kapag sinamahan mo ito ng isang pamilyar na sangkap, bawang. At doon talaga nagsisimula ang kwentong ito. 2, bawang, ang natural na antibiotic. Pag-usapan naman natin ang bawang. Karamihan sa atin ay alam na ang bawang ay isang bagay na ginagamit natin sa pagluluto. Nagdaragdag ito ng lasa, mabango, at para sa maraming tao, ito ay isang pangunahing sangkap sa kusina. Pero ang bawang ay higit pa sa pagkain. Ito ay isa sa mga pinakamabisang natural na antibiotic na makikita mo. Ipinakikita ngayon ng pananaliksik na ang bawang ay maaaring hanggang 6 na beses na mas mabisa kaysa sa ilan sa mga karaniwang ginagamit na prescription antibiotic. 6 na beses? Hindi lang yan haka-haka. Yan ay agham na umaayon sa alam na ng mga tradisyonal na manggagamot sa loob ng daan-daang taon. Ang nagpapaganda sa bawang ay ang kakayahan nitong labanan ang mga bakterya, virus, at maging ang ilang uri ng pamamaga. Tumutulong itong linisin ang katawan mula sa loob. Sinusuportahan nito ang iyong immune system. Binabawasan nito ang pamamaga, at mabilis itong nakakarating sa daloy ng dugo kapag ipinahid sa balat o ininom ng maayos kasama ng pagkain. Pero hindi lang ito tungkol sa agham. Nakita ko na ang mga resulta sa tunay na buhay. Mayroon akong kaibigan na paulit-ulit na nagkakaroon ng impeksyon sa sinus taon-taon. Nagsimula siyang gumamit ng bawang sa isang simpleng kompres, at sa loob ng ilang araw, luminaw ang kanyang paghinga.
Gumamit naman ang isa pang kaibigan ng bawang oil para sa bara sa dibdib at sinabi niyang iyon ang unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan na nakatulog siya nang hindi umuubo. At maaaring iniisip mo, hindi ko kaya ang bawang. Masyado itong matapang. Okay lang yan. Hindi mo kailangang nguyain ang hilaw na butil. Maaari mong dahan-dahang lagyan ito ng gratado sa mainit na sabaw. Ihalo ito sa kaunting olive oil at ipahid sa toast, o gaya ng ipapakita ko sa iyo sa ilang sandali. Maaari mo itong gamitin sa balat kasama ng castor oil para sa mabisang resulta ng hindi napapaso. Alam ng bawang kung saan pupunta sa katawan. Parang natutuklasan nito ang problema at kumikilos. At kapag isinama ito sa castor oil, may nangyayaring kamangha-mangha. 2 simpleng sangkap, isang mabisang kasangkapan sa pagpapagaling. Sa ilang sandali, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang dalawa at kung paano ito gamitin ng ligtas at mabisa sa iyong pang-araw-araw na gawain. 3. Kung paano gawin at ipahid ang timpla. Ngayon na alam mo na kung ano ang kayang gawin ng castor oil at bawang ng mag-isa, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang mga ito sa isang simple at mabisang lunas sa pagpapagaling. Hindi mo kailangan ng anumang magarbong bagay. Sa katunayan, lahat ng kailangan mo ay malamang na nasa bahay mo na. Narito kung paano gawin ito. Magsimula sa isang malinis at malambot na piraso ng tela ng cotton. Maaari kang gumamit ng manipis na washcloth, isang lumang t-shirt na ginupit sa mga parisukat, o flannel kung mayroon ka nito. Ang telang ito ang magiging iyong compress. Isipin mo ito bilang carrier na humahawak sa mga sangkap na nakapagpapagaling habang sinisipsip ng iyong katawan ang mga ito. Pagkatapos, ilagay ang telang iyon sa ibabaw ng isang piraso ng plastic wrap o parchment paper. Tumutulong ito na hindi tumagas ang oil sa iyong mga damit o kumot. Ngayon, kunin ang iyong castor oil. Hindi mo kailangan ng marami, mga 1 kutsarita lang, o kahit mas kaunti. Dahan-dahang ibuhos ito sa gitna ng tela. Ang castor oil ay napakakapal kaya mananatili ito doon tulad ng isang maliit na bula sa simula. Iyan mismo ang gusto mo. Pagkatapos, kumuha ng isang sariwang butil ng bawang at pinuhin itong lagyan ng gratado. Maaari kang gumamit ng isang maliit na grater sa kusina o isang garlic press. Kaunti lang ang kailangan mo, mga kalahating butil o kung anuman ang komportable ka. Ihalo ito ng dahan-dahan sa castor oil sa tela. Hayaan itong umupo ng ilang sandali at magsimulang sumipsip. Kapag handa na ang iyong compress, ilagay ito ng direkta sa lugar na gusto mong gamutin. Maaaring iyon ay isang masakit na tuhod, isang naninigas na pulso, ang iyong likod, o kahit ang iyong dibdib kung mayroon kang bara. Siguraduhin na ang gilid na may oil ay nakaharap sa iyong balat, at pagkatapos ay balutin ang lugar ng dahan-dahan gamit ang isang tuwalya, benda, o malambot na tela upang panatilihing nasa lugar ang lahat. Iwanan ito ng hindi bababa sa 1 oras. Maaari mo rin itong isuot sa magdamag habang natutulog ka, basta't protektahan mo ang iyong mga kumot gamit ang isang tuwalya o isang karagdagang layer ng damit. Kung mas matagal itong nakasuot, mas malalim itong gagana. Kung gusto mong palakasin ang epekto, maaari kang maglagay ng heating pad o hot water bottle sa ibabaw ng compress. Ang init ay makakatulong sa castor oil na tumagos ng mas malalim at mag-activate ng mga nakapagpapagaling na compound sa bawang. Pagkatapos mong magawa, tupiin mo lang ang tela at itago ito sa isang plastic bag. Maaari mong muling gamitin ang parehong tela ng ilang araw. Magdagdag lang ng ilang patak ng sariwang castor oil at kaunting bawang sa bawat pagkakataon. Iyan na iyon. Walang gamot, walang reseta. Isang natural na timpla lang na ginawa ng may pag-iingat na maaaring magdulot ng tunay na ginhawa. At ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari nang gamitin ko ito sa loob lamang ng 7 araw. Para sa aking kwento, ano ang nangyari pagkatapos ng 7 araw? Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos gamitin ang castor oil at bawang blend sa loob lang ng 7 araw. Hindi ako umaasa ng himala. Hindi pa nga ako sigurado kung gagana ito. Napakarami ko nang sinubukan sa loob ng maraming taon, mga ointment, supplement, stretching routine, at maging mga pain reliever na nagpapadama sa akin ng antok. Tulad ng marami sa inyo, natuto na akong mamuhay ng may isang antas ng discomfort. Sinabi ko sa sarili ko, well, ganito talaga kapag tumatanda ka na. Pero may isang bagay pa rin sa akin na umaasa.
Umaasa ng isang bagay na mas maganda, isang bagay na simple, isang bagay na hindi nangangailangan ng isa pang reseta o isang waiting room. Kaya sinubukan ko ang timplang ito, castor oil at bawang lang. Sa unang gabi, ipinahid ko ito sa aking pulso, isang lugar na matagal nang gumugulo sa akin sa loob ng maraming taon. Ito ay isang uri ng pananakit na gumigising sa iyo kapag sinusubukan mong gumulong. Ito ay banayad kung minsan pero nakakapagod ito gabi-gabi. Nararamdaman mo ito araw-araw. Nililimitahan nito ang maaari mong gawin, maging ang maliliit na bagay tulad ng pagbuhos ng kettle o pagbubutones ng isang kamiseta. Sinunod ko ang mga hakbang na ibinahagi ko sa iyo kanina. Gumamit ako ng malambot na tela. Nagdagdag ako ng kaunting bawang lang na nilagyan ng gratado ng sariwa at isang kutsarita ng castor oil. Binalot ko ito ng dahan-dahan at nagpahinga. Sa unang gabi, napansin ko ang isang maliit na bagay. Hindi nawala ang pananakit, pero ang lugar ay nakaramdam ng mas kalmado, mas mainit, parang ang tensyon ay dahan-dahang lumuluwag. Nakatulog ako ng mas mahimbing at nang magising ako, hindi ako nakaramdam ng paninigas. Sa ikatlong gabi, natagpuan ko ang aking sarili na iginagalaw ang aking pulso ng mas malaya. Parang ang pamamaga ay dahan-dahang natutunaw. Maaari kong buksan ang mga doorknob nang hindi nagingit-ngit. Hindi ko kailangang iling ang aking kamay sa umaga para lang mapagana ito. Pagkatapos ay dumating ang ikapitong araw. Naaalala kong nagising ako at napagtanto ang isang kakaibang bagay. Nakatulog ako ng buong magdamag. Walang paggising dahil sa pananakit. Walang pag-aayos ng kompres. Tinanggal ko ito noong umagang iyon, tiningnan ang aking pulso at mumiti lang. Bumaba ang pamamaga. Nawala ang mapurol na pangangalay. Parang ibinalik ko ang orasan ng 5 taon. Hindi dahil sa isang himala, kundi dahil ang isang bagay na natural, isang bagay na banayad, ay sa wakas naabot ang ugat ng problema. Ipinagpatuloy ko ito. Ginamit ko ang parehong kompres sa aking mga tuhod, isang lugar na dating tumitibok kapag nagbabago ang panahon. Muli, pagkatapos ng halos 1 linggo, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Bumangon ako mula sa mga upuan ng mas madali. Lumayo ako ng lakad. Nakaramdam ako ng mas tulad ng sarili ko. At ang pinakamaganda, walang side effect, walang sakit sa tiyan, walang pagkahilo. Isang malinis at nakakaginhawang gawain lang na maaari kong gawin sa sarili kong bahay gamit ang mga sangkap na pinagkakatiwalaan ko. Nagsimula akong magsabi sa mga kaibigan. Isa sa kanila, isang retiradong guro na nagngangalang Luise, ay nagsimulang gumamit ng timpla sa kanyang likod. 3 dekada na siyang nakararanas ng pananakit mula sa kanyang mga araw ng pagtuturo, nakatayo ng maraming oras sa matigas na sahig. Sa loob ng 2 linggo, tinawagan niya ako ng umiiyak. Sinabi niya, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng gumalaw nang hindi binabantayan ang bawat hakbang. Ang isa pang kaibigan, isang dating postal worker sa kanyang 70, ay gumamit ng timpla sa isang lumang pinsala sa kanyang bukong-bukong. Sinabi niya na pagkatapos ng 1-0 araw, nagsimula siyang maglakad ng mas malayo kaysa noong mga nakaraang taon. Walang brace, walang pagpilay, walang takot na mahulog. Ngayon, wala ako rito para ipangako sa iyo ang isang lunas para sa lahat. Hindi iyon ang tungkol dito. Pero narito ako para sabihin sa iyo na may kakayahan pa rin ang iyong katawan na gumaling, kahit na sa iyong 60, 70, o 80. Nakikinig pa rin ang iyong katawan, at kapag binigyan mo ito ng isang bagay na natural, isang bagay na ligtas, isang bagay na nagpapalusog, tumutugon ito. Ang timplang ito ay isa sa mga tahimik at mabisang kasangkapan, at ang hinihingi lang nito sa iyo ay pasensya, pagtityaga, at pag-iingat. Kaya, kung nabubuhay ka ng may discomfort, kung nararamdaman mo na ang iyong pinakamahusay na mga araw ay nasa likuran mo na, pakiusap, pakinggan mo ako kapag sinabi kong hindi pa huli ang lahat. Hindi ka pa masyadong matanda. Hindi mo pa napalampas ang iyong pagkakataon. May karapatan kang guminhawa, lumakas, at makaramdam ng tahanan sa iyong sariling katawan muli. At maaaring, ang simpleng timplang ito ng castor oil at bawang ay maaaring maging simula ng paglalakbay na iyon. 5 karaniwang problema sa kalusugan na tinutulungan ang timplang ito. Pag-usapan natin ang mga tunay na problema sa buhay na makakatulong ang castor oil at bawang blend na ito. Gumugol ako ng mga taon sa pagsasaliksik ng mga natural na solusyon sa kalusugan at pakikipag-usap sa mga taong tulad mo na naghahanap ng isang bagay na banayad,
isang bagay na gumagana, at isang bagay na maaari nilang gawin sa bahay. Ang natutunan ko ay ito, ang castor oil at bawang combination ay mas maraming gamit kaysa sa inaakala ng karamihan. Magsimula tayo sa isa sa mga pinakakaraniwang problema, arthritis. Ang arthritis ay isa sa mga kondisyon na dahan-dahang nagpapabawas sa iyong kalayaan. Kung ito man ay nasa iyong mga kamay, tuhod, balakang, o balikat, maaari nitong gawing imposible ang mga pinakasimpleng bagay. Ang pagtatali ng sintas ng sapatos, ang pagbubukas ng mga garapon, kahit na ang paghawak ng isang libro. Ang paninigas, ang pamamaga, ang mapurol na pangangalay na dumarating at umalis. Nakakapagod ito. Gumagana ng maganda ang timplang ito dito. Ang castor oil ay anti-inflammatory sa likas na katangian. Hindi lang ito nakaupo sa ibabaw ng balat. Sumisipsip ito ng malalim sa tissue kung saan nakatira ang pamamaga. At ang bawang, kasama ang malakas nitong antibacterial at anti-inflammatory properties, ay tumutulong na kalmahin ang overreaction ng immune system. Magkasama, pinapakalma nila ang mga kasukasuan, pinapataas ang daloy ng dugo, at binabawasan ang paninigas sa paglipas ng panahon. May kilala akong isang tao sa kanyang 70 na gumagamit ng lunas na ito sa kanyang mga buko. Kumbinsido siya na kailangan na niyang tigilan ang pagniting pagkatapos ng 60 taon. Pagkatapos lang ng 2 linggo ng araw-araw na pagpapahid, tumawag siya para sabihin na, bumalik na ako sa paggawa ng mga scarf para sa mga apo. Sunod, pag-usapan natin ang bone spurs. Ang bone spurs ay nabubuo kapag sinusubukan ng katawan na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng karagdagang buto, kadalasan mula sa matagalang stress o pamamaga. Nagkaroon ako ng isang maliit na spur sa aking sakong na naging dahilan ng pananakit kapag naglalakad, lalo na sa mga umaga. Nang magsimula akong magpahid ng timpla ng regular, namangha ako sa kung paano nito pinalambot ang tissue sa paligid ng lugar. Sa loob ng ilang linggo, nagsimulang humupa ang pananakit. Sinabi pa ng isang podiatrist na bumaba ng malaki ang pamamaga. Narito ang isang bagay na dapat tandaan, kung mas matagal nang naroon ang bone spur, mas matagal bago ito masira. Pero manatiling consistent. Kung naroon na ito sa loob ng 3 buwan, maaaring tumagal ito ng 3 linggo. Kung naroon na ito sa loob ng 3 taon, bigyan ito ng 3 buwan. Nangangailangan ng oras ang pagpapagaling pero posible ito. Ngayon, dumako tayo sa mga respiratory condition tulad ng bronchitis, hika at bara sa dibdib. Dito talaga lumiwanag ang timpla. Ang bawang ay kilala sa pagbasag ng uhog at pagpapagaan ng paninikip sa dibdib. At kapag isinama ito sa castor oil at ipinahid sa dibdib, ang init at malalim na pagtagos ay tumutulong na paluwagin ang bara. Isang babae na nakausap ko ang gumamit nito sa kanyang dibdib noong isang matinding winter cold. Sinabi niya na sa loob ng ilang oras, nararamdaman niyang nagsisimula ng luminaw ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng ilang gabi ng paggamit, nawala ang kanyang ubo. Para sa mga problema sa sinus tulad ng matagalang impeksyon sa sinus o pressure headache, maaari kang gumamit ng isang mas maliit na compress sa ibabaw mismo ng iyong mga sinus o noo. Siguraduhin lang na iwasan ang masyadong malapit sa mga mata o butas ng ilong. Ang kombinasyon ng malalim na pag-abot ng castor oil at ang lakas ng bawang na lumalaban sa impeksyon ay maaaring magpabawas ng pamamaga at maglinis ng mga bara sa ilong ng dahan-dahan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga problema sa pagtunaw na napakakaraniwan habang tayo ay tumatanda. Bumabagal ang mga bagay. Ang bloating, constipation, at pangkalahatang discomfort ay nagiging mas madalas. Ang castor oil ay matagal nang ginagamit upang suportahan ang pagdumi. Pero sa halip na inumin ito na maaaring maging nakakairita sa ilang tao, maaari mong ipahid ang timpla sa labas ng iyong tiyan. Narinig ko mula sa mga taong gumamit nito para sa matigas na constipation, at sa loob ng ilang araw, naging mas malambot, mas regular, at mas komportable ang kanilang pagtunaw. Sinabi sa akin ng isang retiradong nurse, dati kinatatakutan ko ang kumain dahil alam ko kung ano ang darating pagkatapos. Ngayon, nararamdaman ko na gumagana muli ang aking katawan. Isa pang mabisang gamit ay ang para sa fibroid at CVS, lalo na sa mga babae. May nakilala akong isang batang babae na may 3 na fibroid sa kanyang matris. Ipinahid niya ang kompres sa kanyang ibabang tiyan halos gabi-gabi sa loob ng 5 buwan. Kasama ng ilang natural na hormone support, lumiliit ang kanyang fibroid ng higit pa sa kalahati.
At kasing talaga nito, hindi na siya nakakaramdam ng pananakit. Bumalik sa normal ang kanyang cycle. Bumalik ang kanyang enerhiya at naiwasan niya ang operasyon. Huwag nating kalimutan ang mga kondisyon sa balat tulad ng eksema at psoriasis. Pareho itong maaaring magdulot ng pamumula, pangangati, pagbabalat at iritasyon. Ang castor oil at bawang blend, kapag ipinahid ng dahan-dahan sa mga lugar na ito, ay maaaring magpabawas ng pamamaga, magpakalma ng pangangati, at makatulong sa balat na mag-regenerate. Mag-ingat lang sa kung gaano karaming bawang ang gagamitin mo sa sensitibong balat. Kaunti lang ay sapat na. At pagkatapos, mayroon ding mga mas maselang problema tulad ng hemorrhoid. Maaaring parang kakaiba, pero ang timplang ito, na nagyelo sa isang maliit na hugis at ipinahid ng maingat, ay maaaring magdulot ng mabilisang ginhawa. Ang castor oil ay nagpapabawas ng pamamaga at nagtataguyod ng pag-aayos ng tissue. Ang bawang ay nagpapakalma ng impeksyon at iritasyon. Ang lamig ay tumutulong sa agarang ginhawa. Magkasama, gumagawa sila ng isang mabisang team. Mayroon ding mga taong nag-ulat ng ginhawa mula sa gallstone at liver congestion kapag nagpahid sila ng compress sa kanang itaas na bahagi ng kanilang tiyan. Doon nakaupo ang atay at apdo, sa ibaba mismo ng ribcage. Sa regular na paggamit, maaaring makatulong ang timpla na masira ang build-up at suportahan ang paggana ng atay, lalo na kapag sinamahan ng mahusay na hydration at isang malusog na dieta. Kahit na ang kidney stone at pangkalahatang suporta sa bato ay maaaring makinabang mula sa pamamaraang ito. Ang susi ay pagtitiyaga at paglalagay. Gamitin ang compress sa likod kung saan nakaupo ang mga bato at bigyan ito ng oras para gumana. Hindi mo kailangang magdusa ng tahimik. Hindi mo kailangang tanggapin ang discomfort bilang iyong bagong normal. Sa dalawang natural na sangkap at kaunting commitment lang, maaari mong suportahan ang iyong katawan sa pinakabanayad at mabisang paraan. Maaaring hindi ka makaramdam ng anumang bagay sa magdamag, pero araw-araw, gabi-gabi, nagsisimulang tumugon ang iyong katawan. Lumalambot ang pamamaga. Lumuluwag ang paninigas. Nagsisimulang humupa ang pananakit. At ang pinakamaganda, hindi mo tinatakpan ang mga sintomas. Tinutulungan mo ang iyong katawan na gumaling sa ugat. Sunod, ibabahagi ko kung paano gamitin ang timplang ito ng ligtas at ang ilang mahahalagang bagay na kailangan mong malaman bago magsimula. Mga tips sa kaligtasan at pinakamahusay na gawi. Bago ka magsimulang gumamit ng timplang ito ng regular, maglaan tayo ng ilang sandali upang pag-usapan ang mga alituntunin sa kaligtasan at pinakamahusay na gawi. Gusto kong makaramdam ka ng confident, komportable, at lubos na handa kapag sinusubukan mo ito para sa iyong sarili o para sa isang mahal sa buhay. Una sa lahat, ang magandang balita ay banayad, natural, at napakabuti ang pagtanggap ng karamihan sa mga tao sa lunas na ito. Pero tulad ng anumang bagay na ipinapahid natin sa katawan, may ilang mahahalagang bagay na dapat tandaan. Magsimula tayo sa mga batayan. Number 1, huwag kailanman magpahid ng hilaw na bawang ng direkta sa iyong balat. Ang bawang ay mabisa kapag ito ay hilaw at hindi natunaw. Maaari itong makasunog ng balat, lalo na sa mga sensitibong lugar. Kaya naman lagi natin itong inihahalo sa castor oil, at lagi natin itong ipinapahid sa isang tela, hindi kailanman ng direkta sa balat. Kapag gumagawa ng compress, gumamit lamang ng kaunting sariwang nilagyan ng gratado na bawang. Isipin mo ito na parang pampalasa, hindi masyadong marami. Kaunti lang ay sapat na. Kung ang iyong balat ay napakasensitibo o kung ipinapahid mo ang timpla sa mga lugar tulad ng dibdib, liig, o panloob na hita, maaari mo ring hayaang umupo ang bawang na nilagyan ng gratado sa castor oil sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, salain ito bago ipahid. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang mga benepisyo ng walang panganib ng iritasyon. Number 2, laging gumamit ng barrier. Kung ito man ay isang manipis na telang cotton, flannel, o kahit na nakatuping gasa, siguraduhing ilagay ang timpla sa tela muna, hindi kailanman ng direkta sa iyong balat. Ito ay lalong mahalaga kung plano mong iwanan ito sa magdamag. Gusto mo ng mabagal at tuloy-tuloy na paghinga, hindi masyadong marami ng sabay-sabay. Number 3, subukan mo muna ito. Kung ito ang unang pagkakataon mong gumamit ng castor oil o bawang sa iyong balat, magsagawa ng isang maliit na patch test. Ipahid ang inihandang compress sa loob ng iyong forearm at iwanan ito doon sa loob ng 15 hanggang 20 minuto.
Bantayan ang anumang pamumula, pangangati o discomfort. Kung mukhang maayos ang lahat, malamang naligtas kang sumulong. Number 4. Huwag inumin ang castor oil maliban kung itinuro ng isang healthcare provider. Ang castor oil ay ginamit na panloob para sa constipation, pero maaari itong maging matapang sa digestive system at magdulot ng pamumulikat o dehydration. Para sa ating mga layunin, ginagamit natin ito sa labas, sa balat lamang. Number 5. Protektahan ang iyong mga damit at kumot. Ang castor oil ay napakakapal at malagkit. Hindi ito madaling hugasan. Kaya bago ka humiga kasama ng iyong compress, siguraduhin natatakpan ang lugar ng isang lumang tuwalya o isang piraso ng plastic wrap. Ang ilang tao ay nagsusuot ng isang lumang t-shirt o pajama na inilaan nila para lamang sa kanilang compress. Number 6. Muling gamitin ang iyong compress ng ligtas. Pagkatapos ng bawat gamit, maaari mong tupiin ang compress cloth at itago ito sa isang maliit na zip-top bag sa refrigerator o isang malamig at madilim na lugar. Magdagdag lang ng kaunting sariwang castor oil bago ang bawat gamit. Pagkatapos ng halos isang linggo, o kapag nagsimula ng makaramdam ng paninigas o pagkawalan ng kulay ang tela, sige at gumawa ng bago. Number 7. Makinig sa iyong katawan. Kung mapapansin mo ang anumang iritasyon sa balat, digestive upset, o discomfort pagkatapos simulan ang gawaing ito, huminto at muling tasahin. Hindi lahat ay tumutugon sa parehong paraan at okay lang iyon. Magsimula ng dahan-dahan. Maglaan ng oras at mag-adjust kung kinakailangan. At number 8, gumamit ng init ng matalino. Ang pagdaragdag ng isang heating pad o hot water bottle sa ibabaw ng iyong compress ay maaaring makatulong sa oil na tumagos ng mas malalim pero mag-ingat. Siguraduhin komportable ang temperatura, hindi masyadong mainit. Gusto mo ng banayad na init, hindi isang paso. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano kadalas gamitin ang lunas na ito. Para sa karamihan ng mga tao, ang pagpapahid ng timpla isang beses sa isang araw ay sapat na. Karaniwan kong inirerekomenda ang pagsisimula sa 5 gabi sa isang linggo, lalo na kung tinatarget mo ang pananakit sa kasukasuan, pamamaga, o problema sa pagtunaw. Kung nakakakita ka ng pagbuti at gusto mong magpatuloy, maaari mong dagdagan ang paggamit sa gabi-gabi. Maaari mo ring isuot ang compressed sa araw kung gusto mo. Siguraduhin mo lang na ito ay ligtas at hindi tatagas sa iyong mga damit. Gusto ng ilang tao na isuot ito sa loob ng 2 hanggang 3 oras sa hapon habang nagpapahinga o nagbabasa. Mas gusto ng iba ang paggamit sa magdamag, lalo na para sa mas malalim na pananakit sa kasukasuan o matagalang pamamaga. Kapag ginamit ng consistent, ang mga resulta ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Hindi ito isang mabilisang ayos. Ito ay isang banayad at tuloy-tuloy na pagbabago sa kakayahan ng iyong katawan na gumaling. Kaya naman hinihikayat ko ang mga tao na mag-commit ng hindi bababa sa 7 araw. Pagkatapos, muling tasahin. Kung napapansin mo ang mga pagbuti, mas mahimbing na pagtulog, mas madaling paggalaw, pagbawas ng pamamaga, magpatuloy ka. At sa wakas, laging kumonsulta sa iyong doktor kung kasalukuyan kang ginagamot para sa isang medikal na kondisyon. Ang timplang ito ay sinadya upang suportahan ang iyong kalusugan, hindi upang palitan ang kinakailangang pangangalaga. Pero para sa maraming tao, ito ay nagiging isang mahalagang bahagi ng kanilang gawain, isang natural na kasama sa anumang iba pang hakbang na ginagawa na nila. Kaya ayan, ligtas at simpleng mga hakbang upang makapagsimula ng may kumpiyansa. Sunod, pag-usapan natin ang isang bagay na mas malalim, ang emosyonal na bahagi ng pagpapagaling, dahil ang lunas na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pananakit. Ito ay tungkol sa pag-asa, tungkol sa muling pagkonekta sa iyong katawan, at tungkol sa pag-alaala na ang pagpapagaling ay palaging posible sa anumang edad. Gusto kong magsara ngayon sa isang bagay na personal. Nakikita mo, madalas nating pag-usapan ang pagpapagaling na parang tungkol lamang ito sa katawan, tungkol sa pananakit, mga sintomas, diagnosis, at gamot. Pero ang tunay na pagpapagaling ay mas malalim kaysa doon. Hindi lang ito tungkol sa pag-alis ng discomfort. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng isang bagay na inalis ng pananakit, ang iyong kalayaan, ang iyong kapayapaan, ang iyong kumpiyansa, ang iyong kagalakan. At iyon ang ibinalik sa akin at sa napakaraming iba pang tao ng maliit na timplang ito, castor oil at bawang. Hindi ito magic. Hindi ito sa magdamag at hindi ito perpekto, pero ito ay isang hakbang,
isang maliit at banayad na hakbang sa direksyon ng pakiramdam na maganda muli. At kapag ginawa mo ang unang hakbang na iyon, may isang bagay na nagbabago sa loob mo. Nagsisimula kang alalahanin kung ano ang pakiramdam ng maging umaasa muli. Nagsisimula kang maniwala, marahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, na ang iyong pinakamahusay na mga taon ay hindi nasa likuran mo na. Naaalala mo na ang iyong katawan ay buhay pa rin, matalino pa rin, at sinusubukan pa rin, palaging sinusubukan na gumaling. Maaaring nabuhay ka na ng may pananakit sa loob ng maraming taon. Maaaring may bago rito. Maaaring nasabihan ka na iyan na ang paraan ngayon at sinubukan mo nang tanggapin ito. Pero may isang bagay sa loob mo na naghahanap pa rin. Hindi ka patapos at iyon ay isang magandang bagay. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo ng malinaw, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka pa masyadong matanda,